Sa kabila ng magkasunod na big-time oil price rollback at price cap, isinusulong pa rin sa Senado ang pagsuspindi ng excise tax sa diesel na pangunahing ginagamit daw ng mahihirap. Para pag-usapan yan, magkakasama natin Senator Win Gatchalian, Chairperson ng Senate Ad Hoc Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee. Haba nun, Sen. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Win. Salamat po sa oras. Magandang hapon, Cheryl. Magandang hapon sa ating mga televiewers. Sen, ano po ang take ninyo, reaksyon nyo dito nga sa pagpapatupad ng price cap ng DOE sa petrolyo? Yan ay kasali sa mga recommendation natin. Kung matatandaan natin, bago mag-Holy Week, ang Protect Committee nagbigay ng 49 recommendations at kasama doon yung paggamit ng ating Pangulo sa kanyang kapangyarihan na mag-impose ng price cap dahil nga mabilis yung pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay importante dahil mas mabilis yung pagtaas ng presyo ng langis kaysa sa presyo ng pamasahe. At kumakalat ito pag nagtataas ng presyo ng langis, kumakalat sa pagkain, kumakalat sa iba pang mga gastusin. Kaya kasama yan sa mga rekomendasyon natin. At yun nga po ay pinatutupad na, no? I-explain nga po natin mabuti yung papatupad po ng price cap. So kagaya po niyan, may rollback, no, Sen? Ng 24 pesos and 94 centavos sa kada litro ng diesel. Meaning, dahil pinapatupad na yung price cap, yun yung minimum na pwedeng ibaba. Tama. Yun yung dapat nilang ibaba, no? So ibig sabihin, base sa computation, kasi may ginagamit na formula yung means of plots of Singapore, at gamit itong formula nito, malalaman natin kung dapat gaano kalaki ang dapat ibaba, no? At tama ka, no? Minimum yan. So kung gusto nilang mas mataas pa ibaba, then mas maganda yon. So gobyerno na ngayon ang nagdidikta kung gaano kalaki ang dapat ibaba, at sila rin magdidikta kung magtataas dahil minomonitor ko yung presyo ng langis, tumaas na ng 5% sa global prices again, no? Dahil nga hindi naging maayos yung pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran. So ni-expect natin baka tumaas yan in the next few weeks. So pero may formula naman. So maganda na gobyerno na ngayon ang nag-i-intervene o pumapasok para hindi labis-labis yung pagtaas ng presyo ng langis. At ganoon din po, pag tumaas, may max lang na pwede silang itaas. Tama ka doon. May max lang, at kung baba, meron ring minimum. No? So ibig sabihin nga, pwede silang max lang, so pwedeng mas mababa yung pagtaas nila, minimum yung pagbaba, kaya pwedeng mas malaki pa yung kanilang pwedeng ibaba. At ito pong ganito na pwede na palang i-compute, ang reaksyon ng ilan po kasi, bakit hindi pa ginawa? Wala naman pong nababiolate sa oil deregulation law, di ba? Para gawin ito ng pamahalaan, yung paglalagay po ng price cap. But hindi pa raw pinatupad noon pa na ang Department of Energy? Kasi sabi nyo, na-mention nyo nga po, isa ito sa recommendation ng Senado na gawin. Yes. Nasa loob ng price deregulation law, wala nang kapangyarihan ang gobyerno na mag-impose ng price cap. Dapat mag-declare mo ng state of emergency o mag-declare ng state of energy emergency. So mayroong declaration muna. No, hindi yan pwedeng laging gamitin dahil nga ang sinusundan natin ngayon ay yung tinatawag nating free market, laban-laban sila. Pero dahil nga abnormal ang situation ngayon at hindi natin masabi yung mga susunod na pang mangyayari, nag-declare ng state of emergency. Dito lang pwedeng gamitin ng gobyerno ang kanilang kapangyarihan na mag-impose ng mga ganitong price cap. Kaya ngayon ay nangyayari na nga po. Correct. Hindi yan pwedeng gamitin in normal times. Abnormal ang sitwasyon ngayon dahil una-una, hindi mo alam kung may dadating na crudo. At pangalawa, hindi mo rin alam gaano kataas o gaano kalaki ang ibababa ng presyo ng crudo. Ayun nga, katulad ng sabi nyo, ngayon sarado na naman ang Strait of Hormuz. Correct. Dati, last week, nagbukas, ngayon nagsara. Baka mamaya magbubukas ulit. So, talagang napakahirap pa ma-predict o masabi kung ano yung mangyayari. Pero do you still think na tingin nyo kailangan pa rin suspindihin yung excise tax po sa diesel, Senwin?
Ako, yan ang aking pananaw, no? Dahil kung titignan natin bago nagkagera, ang presyo ng diesel ay around 60 pesos per liter. Ngayon, mataas pa rin, mga 100 plus, no? 110 peso per liter. So mataas yung pinanggalingan nito. At yung pagsususpinde, makakatipid tayo ng 6 pesos plus yung additional pang pagbaba, plus yung additional pang mga tulong. So, ang konteksto kasi nito, Cheryl, hindi pa naman nagtataas ng pamasahe. So hangga't hindi nagtaas ng pamasahe, ipit na ipit ang ating mga drivers na gumagamit ng diesel. Naniniwala po ang Department of Finance na mas makikinabang daw yung mayayaman kung aalisin o tatapyasan yung excise tax sa diesel. Ano po ang take nyo on this? Hindi ako sang-ayon diyan dahil base sa pag-aaral, karamihan pa rin ay karamihan ng public utility vehicles ay diesel ang ginagamit. Pati truck, pag ng mga nagde-deliver ng gulay, ng baboy, ng manok, diesel lahat ang ginagamit. So ito ay talagang kumbaga ginagamit to ng maraming mga public utility vehicles. Magkano po ba sa Senator Win, knowing you, pag-aaralan mo to bago mo really Mm. i-push yung Mm. tingin mong makakabuti po sa nakararami. Magkano po Mm. ba ang matatapya sa presyo ng diesel kung tanggalin ang excise tax? At least naman mga 6 pesos ang pwedeng matanggal sa presyo ng gasolina. At like I said, no, galing siya ng 60 pesos eh. So ngayon nasa 100, kung makakatapyas tayo ng 6 pesos, that's almost 15% ng increase. No? So malaking bagay na rin yan para maibsan yung pagtaas ng presyo ng langis. May alternatibo po kayong solusyon kung hindi aalisin ang excise tax sa diesel. Ano po bang targeted approach yung pwedeng gawin ng pamahalaan para matulungan pa ang mga tsoper? Alam mo, Sharon, naintindihan ko rin yung executive, no? Dahil nga pag nag-suspend tayo ng excise tax on diesel, more or less mga nasa around 7 to 8 billion rin ang mawawala. No? Naintindihan naman natin 'yan. Pero dapat rin ipagpatuloy yung pagbibigay ng yung targeted subsidies, no? Isa sa mga nakita kong effective na ginagawa ng Department of Energy yung pagbibigay ng diskwento, may 10% discount, sorry, 10 peso discount na ibinibigay sa mga tsuper ngayon. Mabilis yan, effective, dapat palawakin pa. Yung isa rin na effective na nakikita kong ginagawa in service contracting, kung saan assured na yung kita ng mga drivers natin. So itong dalawa ginagawa rin, but of course hindi kasi covered yung logistics companies, hindi rin covered yung mga ibang mga sasakyan na ginagamit para sa delivery. So that's why pinupush ko pa rin na masuspend yung diesel excise tax. Isa sa pangmatagalang solusyon sa pagpapababa po ng presyo ng krudo, yung pagbabasura ho ng oil deregulation law. Ito ang sinasabi ng ilan. Tingin niyo po ba kaya itong makalusot sa Senado? Ang oil deregulation law may kabutihan rin na idinulot dahil ang gobyerno ngayon hindi na gumagastos sa pangbili ng langis. Lahat ngayon nasa pribado na. Pero aminado ako, dapat rin amendahan yan para may ngipin ng gobyerno. Hindi pwedeng ibigay lahat sa private companies. Lalo na pag ganitong abnormal ang situation, hindi tama, hindi normal yung situation. So, importante na meron pa ring ngipin ng gobyerno dahil yan rin ay tinanggal sa oil deregulation law. Kaya ngayon talagang kung ano isubo sa atin ng oil companies, yun lang ang ating kinakain. Lipat naman po tayo sa ibang usapin, Sen, ha? Impeachment po. Nasa Kamara na ang bola, pero ano po ba yung mga preparasyon na ninyong ginagawa dyan sa Senado kung sakaling iakyat na nga sa trial itong reklamo laban kay VP Sara? Well, minomonitor ko mabuti yung hearings at of course yung ebidensya, yung testimonies. Lahat yan, Cheryl, will boil down to the evidence. No? Hindi lang testimonya. Importante rin yung evidensyang mapapakita, importante rin yung mga corroborating evidences. So, importante lahat yun. At minomonitor namin ng very closely, no, itong proceedings sa Kongreso.
Nasa kustodiya na raw, puntahan ko naman yung kay Zaldico, nasa kustodiya na raw ng mga otoridad sa Czech Republic si Zaldico. Pero marami pa rin kung may question, totoo ba ito? Sana may proof of visuals or proof of life, may photo man lang na may pakita. Pero dito po sa nakikita niyong ginagawa ng government, ay sapat ba ito or ano pa sa tingin niyo ang dapat na maging hakbang ng pamahalaan? Siyempre, ang ini-expect ko diyan, Cheryl, gagawin ni Zaldico ang lahat para hindi siya makabalik dito. Kasi kung bumalik siya dito, kulong siya kaagad, no? Meron na siyang kaso sa sandigan. So gagawin niya lahat ang legally possible in Prague, in the Czech Republic para maiwan siya doon. Pero ganoon rin ang ating bansa dapat gawin din lahat para mapabalik siya dito. Unang-una, para makamit natin ng hustisya, hindi natin pwedeng iiwan lang yung mga ganitong mga kriminal at corrupt officials na nagtatago at ginagamit yung kaban ng bayan sa pagtatago. At pangalawa, kung mayroon pa siyang pwedeng isiwalat o sabihin kung sino pa yung mga konektado dito at paano naging ganito kalaki yung corruption na nangyari sa ating bansa, dapat niyang gawin yun. Kung nandito na siya, tingin ko wala na siyang ibang choice kundi magsabi ng totoo at ibunyag pa rin, no? Yung modus operandi na nangyari itong huling mga taon. Marami pong salamat sa inyong oras. Thank you, Cheryl. Thank you, Senator Win Gatchalian.